Punta naman tayo sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Nasa sentro ng kontrobersiya si Mayor Isko Moreno sa gitna kasi ng taas singil ng basura sa Maynila. Nabisto ang tila closeness niya sa isang garbage contractor. Narito ang umaabanting eksklusibong balita ni BNC reporter Hannah T. Tila may pera sa basura. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang mga litrato ni Manila Mayor Isko Moreno kasama umano si Nel Velasco ng Leonel Waste Management Corporation. Ito ang long-time garbage contractor ng lungsod ng Maynila. Ayon sa source, close friend at travel buddy ni Mayor Isko si Nel. Lumutang ang mga litrato sa gitna ng issue sa paglobo ng garbage fees na siningil ng Manila LGU na inirereklamo ngayon ng ilang mga negosyante sa lungsod. Nakilala namin si alias Miguel, isang supplier sa tech industry na ikinabigla ito. Sa taong 2025 kasi, nagbayad lang si Miguel ng 1,200 pesos para sa garbage fees. Pero pagpatak ng 2026, umabot na ito sa 14,400. Sa 4 na taon daw niyang pagnenegosyo, ngayon lang niya naranasan ng ganito kamahal na singil sa basura. Ngayon lang talaga. Kami naman, masakit pa rin yan para sa amin. Kasi 14,000 is 14,000. Oh, mas mataas siya ng 1,200%. May mga kapwa negosyante rin siya sa Maynila na nasa banking at food and beverage industry naman na umakyat pa halos 60,000 ang singil sa garbage fee. Tumanggi muna silang magbigay ng panayam on-cam sa amin. Nitong nakaraang taon, bago ang midterm polls, naging issue sa Maynila ang tambak na basura kasunod ng pag-atras ng Leonel sa bidding ng lungsod. Umabot daw kasi sa lagpas kalahating bilyon o 561 million pesos ang utang sa garbage contractor sa termino ni dating Mayor Honey Lacuna. Iniisip namin baka sa amin ikakaltas yun. So marami kaming tanong na hindi namin alam kung kanino kaming makakahingi na sagot. Nitong nakaraang buwan naman, nilagdaan ni Mayor Isko ang Ordinance No. 9151 na layong amyendahan ng singil sa garbage collection. Bunsod daw ng pagdami ng basura, lalo na sa commercial at industrial establishments, pagtaas ng hauling cost at actual expenses nila sa serbisyo. 2013 pa raw kasi nang huling ma-update ito. Sabi sa ordinansa, dumami raw ang basurang na-generate ng commercial at industry sector sa Maynila, kaya pinropose ang taas singil sa nasabing sektor. Nag-base din ako sa ordinance na yan. Kailan lang ginawa yung ordinance na yan, tapos kailan din nila na-aproban. Kaya lahat kami, wala kaming idea. Pero siyempre, malaki pa rin yan. Ayun yung explanation. We need explanation. Tsaka sobrang laki. Wala naman daw problema kay alias Miguel kung kailangang taasan ang singil sa basura, pero tila may agam-agam na raw siya sa pagnenegosyo sa Maynila dahil dito. Naisip ko lumipat na LGU. Kasi ewan ko, hindi ko alam kung paano nila paano nila nakamap yung ganyan. Buti sana kung pupuntahan kami ng basurero sa bahay, hindi naman kami. Actually, twice a week lang kami nagtatapon kasi konti lang yung garbage namin. Nagbabalak na ngayong umapila si alias Miguel kasama ang iba pang business owners bilang mariing pagtutol dito. Gaya raw ng inimpost ng Quezon City LGU sa garbage fee noong 2013 na kalaunay idineklara ng Supreme Court na unconstitutional. Umaasa siyang matigil naman ang issue na ito sa Maynila. Pero sabi ng City Treasurer, dumaan sa masusing pag-aaral ang nasabing taas singil. Ani Manila LGU, maliraw na ikumpara ang kaso ng Manila sa QC dahil ipinataw ito sa mga residential property gaya ng condominium doon. Nililaw din nilang kabilang kasi sa dagdag gastos ang pagdadala ng garbage collection sa isang sanitary landfill sa Rizal, alinsunod sa padnubay umano ng MMDA. Gusto raw paliitin ng LGU ang agwat sa garbage fees at actual expenses nila sa collection. Hinihimok ni alias Miguel ang iba pang business owners na magsalita na rin dahil hindi raw biro ang malaking singil na ito. Hiling pa niya, sana'y mabigyan sila ng pagkakataong makipagdialogo kay Mayor Isko. Bukas ang BNC sa mas malinaw na pagpapaliwanag nagpamahalaang lungsod ng Maynila tungkol dito. Para sa Abante, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.